Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Nakapasok na po ng Philippine Area of Responsibility itong minomonitor po natin na low pressure area sa may silangan ng extreme northern Luzon. And as of 4 in the afternoon ay nasa 1,000 kilometers po ito silangan ng Batanes. Base po sa ating analysis at kung mapapansin nila yung kaulapan na napakanipis, mababa po ang tsansa na ito'y maging isang bagyo. At base na rin sa ating analysis ay posible na rin po itong malusaw sa loob ng 24 oras. Walang direct effect itong low pressure area, subalit yung extension nitong low pressure area siya nagpapaulan sa malaking bahagi po ng Visayas and Mindanao. Sa kabilang banda, mahina pa rin po ang ating southwest monsoon habagat at siya nagpapaulan pa rin dito po sa may western section of southern Luzon. Habang meron pa po tayong isang namatang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa may southern portion of Guam. And as of 4 in the afternoon, more than 2,000 kilometers away pa naman po ito from southeastern Luzon. And based sa ating analysis, mababa pa rin ang chance na itong low pressure area maging isang bagyo sa loob ng 2 araw. Subalit patuloy po natin itong mamonitor dahil in the coming days ay unti-unting lalapit dito sa may ating Philippine Area of Responsibility itong low pressure area, posibleng pumasok either Sabado or Linggo at hindi rin natin inaalis yung chance na ito ay ma-develop bilang isang mahinang bagyo sa mga susunod na araw, given na favorable po yung ating environment dito sa area na ito, so patuloy po tayong magmo-monitor. Sa mga susunod na oras or mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw, malaking bansa pa rin po magkakaroon ng mga pag-uulan. Dito sa Visayas and Mindanao dahil po dun sa puntot or extension ng low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung mga pag-uulan natin minsan malalakas, lalo na po dito sa may western section of Visayas at dito rin po sa may Zamboanga Peninsula. Kita rin yung mga malalakas po ng mga pag-ulan ngayong gabi dito sa may Parting Caraga and Northern Mindanao. So mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagbuho ng lupa at laging magantabay po sa ating mga thunderstorm advisories, rainfall advisories, or worst case scenario po ay heavy rainfall warnings. Other areas of Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, nasasamahan ng kalat-kalat na ulan ngayong gabi hanggang bukas sa madaling araw, particularly itong Bangsamoro, Socsagen, and Davao Region. Sa ilang parte po ng Southern Luzon, dito sa may northern portion of Palawan as well as Occidental Mindoro, mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan ngayong gabi. Hanggang bukas ng madaling araw, dulot po yan ng habagat. Other areas dito sa may Bicol region, lalo din sa atin, mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan at makulimlim na panahon sa coming hours. Dito sa rest of Luzon, kabilang po Metro Manila, asahan pa rin yung mga localized thunderstorms o yung mga pagkidlat pagkulog na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras, so hindi po ito tuloy-tuloy. And afterwards ay mawawala naman po. Bahagyang maulap na kalangitan ng iiral hanggang bukas ng madaling araw. By tomorrow, September 28, asahan pa rin ang mataas na tsansa ng ulan over the northern portion of Palawan, kabilang na po ang Calamian and Kalayaan group of islands. So mag-ingat po sa mga posibleng baha or landslides dahil po yan sa habagat. Kung dito naman sa may Bicol region, asahan po yung maulap na kalangitan na sasamahan din ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms, lalo na po sa hapon at gabi bukas dahil naman dun sa trough ng low pressure area. And for the rest of Luzon, kabilang po ang Metro Manila, halos similar po na weather conditions as today ang mangyayari po by Thursday. So asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. May kainitan lalo na po sa tanghali. For Metro Manila, possible yung hanggang 33 degrees Celsius. Ganyan po sa Tuguegarao City. At possible din yung mga localized thunderstorms o yung mga pulupulong pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Sa malaking bahagi po ng Visayas by tomorrow, magdala po ng payong dahil asahan pa rin ang mga pag-uulan dulot ng trough or extension ng low pressure area. So asahan po natin yung mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Bagamat hindi tuloy-tuloy, ay maaari pa rin ito mag-cause ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa. Sa Mindanao, pinaka-uulanin bukas ang eastern portion dahil doon sa extension ng low pressure area. So itong Caraga and Davao Region, asahan din po yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms lalo na po sa hapon hanggang sa gabi. So mag-ingat din sa mga posibleng flash floods or landslides. For Mindanao, sa western and central portion of Mindanao rather, asahan po natin yung bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan na sasamahan din ng mga pag-uulan lalo na po sa may Zamboanga Peninsula and northern Mindanao pagsapit ng hapon hanggang gabi. Wala naman tayong nakataas po na gale warning or banta sa matataas na alon sa mga susunod na araw. Asahan po natin yung hanggang 2 metrong mga pag-alon dito po sa may West Philippine Sea at ganyan din po sa silangang parte ng Mindanao dahil dun sa medyo maalon na karagatan dahil dun sa low pressure areas na ating minomonitor. Ang araw ay lulubog 5:49 ng hapon at mas late na sisikat ito 5:46 ng umaga.
Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa namang panahon, Pag-asa magandang solusyon.